dito sa kanilang mga panawagan na dapat i-consider at tulungan yung kapakanan, yung sitwasyon ng ating mga magsasaka ng tubo sa Pilipinas. Kaugnay nga po niyan mga kabrigada, nasa linya po ng ating telepono ang spokesperson ng TUCP, si Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga po sa inyo. Welcome po ulit sa Tira Brigada with Brigada Abner and Brigada Gab. Morning po. Ay, magandang umaga po ulit, Brigada Gab, Brigada Abner, at maraming salamat po ulit sa inyong imbitasyon. Unang-una po, Sir Carlos, pwede mo bang mabigyan ng context yung ating mga tagapakinig dito po sa inyong panawagan kay Pangulong Marcos na tingnan naman yung sitwasyon ng ating mga magtutubo, nagtatanim ng tubo para makapag-produce ng siyempre napaka-importanting sangkap sa ating mga pamamahayang asukal? Opo, alam niyo po, kamakailan lamang ay yung isa sa mga pinakamalaking federasyon ng TUCP, yun yung National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines, yung nakusip, kasama niya yung mga ibang grupo, CONFED, tsaka yung National Federation of Sugar Planters, ay lumapit po sa aming tanggapan, no, sa TUCP upang banggitin nga itong nangyayaring sa kanilang sinabi ay isang sugar crisis. Noon tinanong namin, ano bang dulot nito at ano yung epekto? Una-una kasi napakalaki ng pagbagsak nung tinatawag nating Millgate price ng raw sugar, no? Noong October 2024, 2,800 pesos ang presyo per bag. Yung bag ay 50 kilo. Noong October 2025, no, last year, ito ay bumagsak na sa 2,300 pesos. So nalulugi po sa bawat bag 500 piso yung ating mga magtutubo, yung ating mga millers. So tinanong namin, ano bang naging cost nito? Ang sinasabi nila ay nagkaroon talaga ng oversupply ng imported sugar. So yung, although meron tayo ngayong sugar importation ban na ito ay tatagal hanggang December 2026, ay talagang napakalaki nung pumasok na imported sugar, over importation, isama mo pa yung matagal ng usapin ng smuggling. At gayon din, meron din sila kasing bagong hamon na kinakarap. Yun yung pag-usbong ng mga artificial sweetener. Yan yung mga nagpapatamis ng ating pagkain at inumin pero hindi asukal. At in fact, 200 to 600 times mas matamis kesa sa asukal. So, yun ay mga unregulated, unchecked na pagpasok ng mga imported sugar at artificial sweetener na ngayon ay nagpabagsak sa presyo ng domestically produced sugar. Well, yung mga binabanggit po ninyo na senaryo, Sir Carlos, kumbaga it favors the consumers. Kumbaga, malaking ginawa to sa mga consumers. Una, maraming supply. Pangalawa, mas mura yung per kilo na nabibili nila na asukal, pero yung impact, doon po sa hanay ng ating mga magtutubo. Yun po yung maapektuhan. Tama po kayo, no? According sa Sugar Regulatory Administration, meron tayong 88,000 na sugar farmers. 88% ho dyan ay mga small scale. Ito ho yung mga hindi naman hekta-hektarya ang kanilang pinagtataniman. So sila po ang napakalaki na dagok, no? So yung iba sa kanila either palugi na nila ibebenta or totally na lang silang lalabas doon sa ating sugar industry. Ang problema, naging over-reliant tayo sa importasyon to the expense ng ating domestic industry. Doon naman sa ating mga consumers, bagamat stable yung presyo ng asukal na kanilang nabibili, sila naman din ay na-expose doon sa mga tinatawag nating artificial sweetener na kaysa asukal, ito na lang bibili nila kasi mas matamis, pero paano naman yung kanilang kalusugan na mas at risk doon sa mga artificial sweeteners? Parang ang daming concern na gagawin ang gobyerno dyan. Una, syempre, paano tutulungan yung local sugar industry? Pangalawa, paano i-regulate yung issue ng smuggling at saka yung pagpasok ng mga substitute ng asukal, Sir Carlos? So ano ba ang dapat gawin ng gobyerno? Ano po yung panawagan ninyo? Ano ba yung mga mungkahin ninyo, rekomendasyon sa gobyerno na tugon dito sa sitwasyon na ito? Kasi parang meron ho ata kayong nire-recommend na dapat ito yung i-adapt ng Marcos administration. Ano ho ba yung mga nilalaman ho nun at paano ho yun masosolve itong crisis natin na ito, Sir Carlos? Opo, no, unang-una, yung meron tayo kasing Sugar Regulatory Administration, SRA.
Yan po, napakatindi na rin ng kritisismo ng ating mga nasa industriya ng sugar sapagkat napakakulang daw ng sinasabing konsultasyon. In fact, minsan naglalabas ng isang sugar order bago pa nagkaroon ng any consultation o wala ng konsultasyon, nilabas na lang yung sugar order. Kaya kami sa TUCP ay nanawagan na mismo sa Pangulo, Bongbong Marcos at sa Secretary Francisco Chu Laurel na magkaroon ng pulong, no? Pulungin naman yung sugar industry stakeholders natin. Kasi meron nga kaming listahan ng mga rekomendasyon na mismong sa sektor na manggaling. Unang-una dyan ay yung pagbuo ng isang government finance na buying program para sa domestically produced sugar. Ibig sabihin, ang pamahalaan na sana ang manghimasok dito dahil bumabagsak na yung ating industriya, siya na ang bumili ng hindi palugi dun sa ating domestically produced sugar. Ano naman gagawin dun sa sobra-sobrang imported sugar? Yan ang gawin nating buffer reserve. Imbis na siya yung nasa front lines ng merkado, kunin na muna natin siya at gawing buffer reserve. Nang sa gayon, ubusin muna natin yung domestically produced sugar. Pangatlo dyan ay meron din tayong panawagan na bumuo ng isang interagency, multisectoral na technical working group. Nung sa gayon, lahat ng mga sektor natin, especially manggagawa, magsasaka, magtutubo, ay represented dito sa TWG na ito. Ang aming pananaw, hanggat hindi po natutugunan itong mga rekomendasyon na ito, ay wag munang maglabas ng kahit anong sugar order upang ma-ensure natin na yung kung anumang lalabas na sugar policy natin ay reflected na lahat ng nais ng ating mga stakeholders. Yun po ang paglalabas ng sugar order, kasi parang Sir Carlos, parang in compliance doon sa mga pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas sa World Trade Organization na kumbaga palalabasin na ang Pilipinas nag-i-export ng asukal, pero ang kapalit nun mag-i-import naman ang Pilipinas na to the ratio ng 2.5 kilo sa kada per kilo na asukal na i-export ng Pilipinas. Kumbaga, parang may commitment ang Pilipinas sa World Trade Organization. Ang problema ho sa mga ganong commitments ay hindi naman ho yun basta kaliwaan lang eh. May matindi ho yung kakulangan dun sa safety nets, no? Karamihan ko kasi ng mga pinasok natin ng mga export-import commitments, ang isa sa pinaka-importanting safety net doon ay yung karampatang suporta para dun sa ating domestic industry. Hindi naman porket pumasok tayo sa isang international agreement ay pinapabayaan na natin yung domestic industry. Ngunit, no, ito nga nangyari actually as early as 2022, nakita na ito ng ating mga sugar industry stakeholders, yung trend na pababa yung mill gate price at pataas, sobra yung supply ng imported sugar, ngunit hindi pinansin noong 22, 23, 24, 25, kaya ngayon nasa 2026 tayo at malinaw na sinasabing merong isang sugar industry crisis. Yung binanggit po ninyo na sugar industry crisis, paano po natin i-describe sino-sino po yung maapektuhan kapag wag naman sana mag-collapse itong domestic sugar industry sa Pilipinas? Siyempre, yung mga magtutubo, medyo masasabi natin mayayaman yan sila, yung mga corporations na yan. Pero yung mga manggagawa doon sa plantasyon ng asukal at doon sa mga planta mismo, Sir Carlos, yun po yung maapektuhan. Opo, yung ating mga manggagawa, no, sa industriya ng asukal, sila po ang naghihirap mula noon hanggang ngayon. So lalo na kung ang isang industriya ay hindi lamang nalulugi kundi pabagsak. Lagi hong manggagawa, unfortunately, sila po yung pinakatatamaan at sila rin po yung unang tatamaan. According sa mga datos na ibinigay sa atin nung Confederation of Sugar Producers, tinatansya nila mula October hanggang November 2025 last year, natalo daw ang industriya, no, nalugi ng tinatayang 3 billion pesos. So kung tatansyahin mo, every week nun ay nasa 600 million pesos ang talo ng industriya ng asukal. Ngunit kung ito pong krisis na ito ay tatagal hanggang June 20 na nasa 23 billion pesos na ang malulugi
sa ating industriya ng asukal. Bagamat mga numero yung binabanggit natin, at the end of the day, yung una at pinakamasamang tatamaan, yung ating mga manggagawa, yung ating mga magsasaka sa industriya ng asukal, lalo na yung kanilang pamilya. Oho. Doon naman po sa mga, siyempre pinag-uusapan natin yung mga policy na pwedeng mag-proteksyon doon po sa sektor ng mga magtutubo ng sugar industry sa Pilipinas. Di ba kapag ka sa usaping palay, merong mga mekanismo na somehow pinoproteksyonan yung industriya ng palay, halimbawa yung koleksyon ng mga RCEP ng tariff doon sa mga ini-import ng Pilipinas na supply. Doon ba sa sektor ng sugar industry walang ganon na parang counterpart na parang RCEP tariff na for every kilo ng palay na pinapasok itinatax ng gobyerno, at yung tax na makokolekta ibabalik doon sa agriculture sector, lalong-lalo na doon sa pag-mechanize sa hanay ng ating mga magsasaka? Walang ganong parang version on the part ng sugar industry, Sir Carlos? Opo. Doon sa usapin ng asukal naman, meron din tayo dyan, pagkakalam ko, na Regulatory Development Fund na para assistance dun sa ating mga industriya ng asukal. Gayun din, no, bawat importasyon din ay dapat meron niyang karampatang taripa. Ngunit kagaya nung binabanggit ko ay laganap din kasi dyan yung tinatawag nating technical smuggling. Ibig sabihin ng technical smuggling, may pumapasok pa ring illegal na angkat, ngunit dun sa mga official na papeles ay kala mo ganito lang kaliit. Yun pala ang pumasok ganun kalaki. So yung kung ano mang taripang sinacharge natin, yun ay nababago rin na paglalaroan din sa pamamagitan nun. Opo. So ano po yung ini-expect ninyo na agarang tugon ng gobyerno dito po sa mga panawagan na ito, Sir Carlos? May mga may mga sulat na ba na naiparating doon para doon sa pinanggitin nyo na dapat upuan ito, mag-uusap-usap yung mga stakeholders at yung mga representative ng gobyerno nang sa gayon ma-address itong problema na ito? Pagkatapos mismo ng New Year, no, ng bagong taon, mga January 8, January 7, January 6, iba't iba na pong mga sektor ang sumulat din sa ating Pangulo, no, essentially requesting hindi lang yung mga recommendation kundi magkaroon ng pulong, no, sa presidente na rin, no. Sila po ay punong-puno na rin dun sa Sugar Regulatory Administration. Ang pananaw nila ay dapat tumaas na tayo, no, sa another rank, no, either kay Secretary Laurel o kay Pangulong Bongbong Marcos. In fact, may mga idadaw silang consultative committee ngayong buwan. Nang una nilang kinakausap na rin ay yung Senate Agriculture Committee Chair, si Senator Kiko Pangilinan, at sa House naman si Congressman Enverga. At marami rin kaming mga kasama, no, TUCP party list, pati rin si Congressman Benitez ay naglalayon din mag-file ng mga congressional resolution, investigation in aid of legislation dito sa usapin ng sugar industry crisis. Okay, maigi yan na matalakay din, 'di ba, sa Senate or sa House, kasi kung ganito pala kalala yung problema, partner, 'di ba? Ganyan yung mga ini-estimate natin na magiging epekto, dapat talaga natututukan ho yan. Sa ngayon ba, wala pa rin tayo nakikita na kahit anumang pag-address man lang dito sa issue na to, statement mula kay, sino ba? Si Ascona, di ba? Yung SRA admin natin ngayon, Sir Carlos? Ang pinakahuling update na nakita ko ay yung SRA, meron silang parang ilalabas na export policy. Meron sila mag-export ng asukal ang Pilipinas para mabawas-bawasan yung ating supply. Ngunit ito ay kinriticize mismo ng ating mga sektor sa industriya ng asukal kasi number one, hindi sila nakonsulta on that matter. Pangalawa, wala pa rin yung sugar order that will govern yung exportation. Kasi lahat naman ng bagay dapat magisimula sa konsultasyon at lalabas yung sugar order at saka ma-execute yung polisiya. Ngunit ngayong sa crisis na ito, wala pang full response, comprehensive response, or even acceptance ng request to meet ng ating mga sugar stakeholders. Okay. Sige, with that, Sir Carlos, makiki-update kami sa iyo kapag ano bang mga sagot dito ng SRA o si Secretary Kiko or kahit si Pangulong Marcos, at saka kung meron bang mga na-file na resolution dyan sa House or sa counterpart sa Senate para maimbestigahan. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat din po, mabuhay po kayo.